Bago pa man naging simbolo ng kasiyahan, negosyo at kapitalismo ang Coca-Cola, may isang lalaking naghirap, nasaktan at nag-eksperimento sa paghahanap ng lunas. Hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa sarili niyang kalungkutan. Siya si Dr. John Stitt Pemberton, ang lalaking imbentor ng Coca-Cola na sa likod ng tagumpay ay may kwento ng sakit, adiksyon at trahedya. Ipinanganak si John Stitt Pemberton noong Hulyo 8, 1831 sa Knoxville, Georgia, USA. Lumaki siya sa simpleng pamilya na mahilig sa agham at panggagamot. Bata pa lamang, mahilig na siya mag-eksperimento. Mahilig sa chemistry, sa paghalo ng mga likido at sa pag-aaral ng gamot. Nang siya ay magbinata, nag-aaral siya sa Reformed Medical College of Georgia, kung saan natuto siya ng pharmacy at chemistry. Nang siya ay makapagtapos, nagsimula siya magtrabaho bilang isang pharmacist o parmasutiko. Ngunit nang sumabog ang American Civil War noong 1861, sumali si Pemberton sa hukbong Confederate bilang Lieutenant Colonel. Habang nasa labanan, tinamaan siya ng espada sa dibdib sa Battle of Columbus noong 1865. Malubha ang kanyang sugat. At mula noon, nagsimula ang trahedyang magbabago ng kanyang kapalaran. Dahil sa matinding sakit, napilitan siyang uminom ng morphine, isang matapang na painkiller na kalaunan ay naging dahilan ng kanyang adiksyon. Mula noon, naging misyon ni Pemberton na makahanap ng gamot na makakatulong sa kanya at sa iba pang may adiksyon. Pagkatapos ng digmaan, bumalik siya sa Atlanta at muling nagbukas ng sarili niyang laboratorio. Dito niya sinimulang likhain ang mga bagong gamot at tonic. Dahil addict na siya sa morphine, gusto niya makahanap ng alternatibong pampasigla na makakatulong sa kanya. Noong 1980s, narinig niya ang tungkol sa isang sikat na French drink na tinatawag na Vin Mariani, isang alak na may halong cola leaves. Ang cola leaves ay pinagmulan ng cocaine. Ginaya ito ni Pemberton at nalikha ang sarili niyang bersyon. Tinawag niya itong Pemberton's French Wine Coca. Ang inumin niyang ito ay may halong alak, coca extract at cola nuts na nagbibigay ng enerhiya at ginhawa sa mga umiinom. Ngunit noong 1886, ipinatupad sa Atlanta ang batas laban sa alak o prohibition laban sa alak. Kaya napilitan siyang baguhin ang formula. Tinanggal ni Pemberton ang alak at pinalitan ito ng syrup at inihalo sa soda water. At doon isinilang ang Coca-Cola. Noong Mayo 8, 1886, dinala niya ang bagong syrup sa Jacob's Pharmacy sa Atlanta. Ibinenta nila ito sa halagang 5 sentimo kada baso. Sa araw na iyon, 9 na baso lamang nabenta. Pero iyon ang simula ng isang global phenomenon. Ang pangalan ng Coca-Cola ay naisip ng bookkeeper niyang si Frank Robinson, na siya ring gumawa ng script logo na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkamalikhain, si Pemberton ay hindi pa rin gumaling sa kanyang adiksyon. Patuloy siyang dumaranas ng sakit at kahirapan dahil lugmok sa utang at desperado. Unti-unti niyang ipinagbili ang mga karapatan ng Coca-Cola formula sa iba't ibang namumuhunan, hanggang sa tuluyang mabili ni Asa Candler ang lahat ng rights. Hindi alam ni Pemberton ang inuming ginawa niya para magpagaling ay magiging isa pala sa pinakamalaking brand sa kasaysayan. Noong Agosto 16, 1888, pumanaw si Dr. John Stitt Pemberton sa edad na 57 dahil sa komplikasyon sa kanyang sakit at matinding paggamit ng morphine. Sa pagpanaw ni Dr. Pemberton, si Candler na ang unang nag-market ng Coca-Cola bilang refreshing beverage sa halip na gamot. Nagbigay siya ng libreng coupons, souvenirs at signages sa mga tindahan. Siya na rin ang nagdagdag at nagpasikat ng iconic script na logo ng Coca-Cola. Dito nagsimula ang malaking expansion ng brand. Mula sa isang parmasiya, naging national drink ito ng Amerika. Noong una, ibinibenta lang ang Coca-Cola sa mga soda fountain. Pero noong 1899, 2 negosyante ang nakakuha ng karapatang magbote ng Coke. Naging malaking issue ang pagkopya ng ibang brand. Kaya noong 1915, ipinanganak ang iconic na contour bottle. Ang hugis na bote na agad mong makikilala kahit sa dilim o kahit basag na. Ang Coke bottle na ito ay naging simbolo ng authenticity at estilo. Nagpadala sila ng mga bottling plants sa mga kampo ng sundalo. Ang layunin, ang bawat sundalong Amerikano ay may Coke kahit saan mampanik siya ng mundo. At dahil dito, pagkatapos ng digmaan, halos lahat ng bansang napuntahan ng mga sundalo ay nagkaroon din ng Coca-Cola. Isang matinding marketing move na hindi lang nagpalawak na market,
kundi nagpatibay rin ng imahe ng Coke bilang simbolo ng freedom at happiness. Mula dekada 80 hanggang ngayon, patuloy na nag-i-evolve ang Coca-Cola. May mga bagong produkto, bagong flavors at iconic ads. Alam mo bang si Santa Claus na nakapula ay sumikat dahil sa Coca-Cola advertising noong 1930s? Ginamit nila ito para ipakita ang imahe ng kasiyahan tuwing Pasko. At hanggang ngayon, kahit anong bansa o lahi, may isang bagay na pareho. Ang kulay pula, ang kilalang script at ang tunog ng bote kapag binuksan. Ang sikreto ng Coca-Cola ay hindi lang nasa lasa, kundi nasa branding, emosyon at consistency. Bawat kampanya nila ay hindi lang nagbebenta ng inumin, nagbebenta rin sila ng pakiramdam o feeling. Ang feeling ng saya, pagkakaibigan at pagiging bahagi ng mundo. Sa loob ng mahigit 130 taon, ang Coca-Cola ay hindi lang produkto. Isa nitong cultural icon. Mula sa isang maliit na parmasiya sa Atlanta hanggang sa bawat sulok ng planeta, ang Coca-Cola ay nagpapatunay na minsan ang pinakamalaking ideya ay nagsisimula lamang sa isang baso.